Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu ngayon pong January 19 taong 2025. At ayan, ang atin pong nakikita rito ay ang kanyang daily chart time frame at ang kanyang nabuong candlestick po kahapon ay isang bearish candlestick. Yan, saan ay nagpapakita po ito ng kanyang naranasan na rejection sa mga minor resistance natin dito. Ayan. Pero noong nakalipas po na January 17 ay ayan, siya po ay umangat at umabot hanggang dito sa ating minor resistance dito sa presyong 40 digits 2464. Kaso ayan, ay yung sumunod na candlestick ay tuluyan na po siyang nauntog rito at nagdulot po ito na kanyang pagbagsak. At sa kasalukuyan ay nagpapatuloy po ito sa kanyang pagbagsak at mukhang yung kanyang pagbagsak na ito ay aabot dito sa ating support zone dito sa ibaba. Kaya ayan. Pero ang kagandahan po nito ay pagdating po sa ating spot trading ay nakapag-take profit naman po tayo rito. Maski ganito po, maski hindi po gaanong nagpakita ng matinding pag-angat sa presyo itong si Shiba Inu, di po tulad ng ibang mga crypto assets na ating kinontent sa mga nakalipas na araw, ay ayan, maski ganyan lamang po yung kanyang naging pag-angat ay at least nakapag-take profit po tayo rito. Meron po tayong magandang trade. Yan, yung meron po kasi tayong nakaset rito na isang sell pending order or take profit dito po sa presyong 40 digits 2362. Ayan, nakapagbenta po tayo dyan or nag-take profit po tayo rito noong nakalipas na January 17. Ayan. At bilang rules ng ating strategy ay agad po nating pinalitan yan ng isa na namang buy pending order. Kaya ayan, meron po tayong nakaabang rito na isang buy pending order dito po sa presyong 40 digits 2085. At inaasahan po natin na ito ay matitrigger or makakabili po tayo dito sa presyong ito kung sakaling magpapatuloy po ang nararanasang pagbagsak ni Shiba Inu sa mga paparating na araw. Ayan. Pero sa tingin ko ay ayan, tatalbog po ang market price ni Shiba Inu sa ating support zone na ito. Ayan, sa tingin ko tatalbog po siya. Pagkatapos nito ay masusundan po ulit ito ng kanyang pag-angat sa presyo at sa tingin ko ay sa pagkakataon na ito ay dito na po niya magagawang basagin yung ating mga resistance dito. Particular po yung resistance natin dito sa 40 digits 2464 at ayan, sa tingin ko ay aabot siya hanggang dito sa ating resistance zone at yan po ang maaring mangyari pagsapit po ng January 20. Ayan po ulit. Kung pag napanood po ninyo yung aking previous technical analysis sa ibang mga cryptocurrencies, yan ay ang dahilan po kasi nito ay ang inauguration ni Pangulong Donald Trump. Yan, marami pong mga analyst ang nagsasabi or nakikita ito bilang isang positive or positibo na balita. Yan, na magdudulot ng magandang impact sa crypto market. Kaya kapag maganda po ang naging impact nito, syempre kasama po itong si Shiba Inu na aangat ang kanyang presyo. Yan, at kung pag nangyari yan ay ayan, sa tingin ko ay aabot siya hanggang dito sa resistance zone. At depende po sa impact kung matindi po talaga ang magiging impact nito ay baka aakyat pa siya hanggang dito sa 40 digits 3219. Ayan. At dito sa 40 digits 3648. Kaya mas maganda pong mag-set up na po tayo ng mga take profit natin dyan or sell pending order sa matataas na mga price levels kasi hindi natin alam kung hanggang saan yung maaring akyatin ni Shiba Inu dulot ng inauguration day nitong si Pangulong Donald Trump. Kaya
Ayan. Ngayon ay ganyan pa rin po yung aking mga nakikitang projection rito. Ayan, sa tingin ko ay possible po na magpapatuloy po pa sa pagko-consolidate itong si Shiba Inu ngayong araw na ito, 19. Ayan, hanggang pagsapit po ng January 20. Ngayon ay nauuna po kasi tayo. Ayan, kaya malamang hanggang January 22 ito, nauuna po kasi tayo ng araw. Ayan, kung pag sa atin ay January 19, sa US ay January 18 pa lamang. Kaya pagsapit po ng January 20 ay January 19 pa sa bansang US. At syempre, yung event na yan ay magaganap po sa bansang US. Kaya malamang baka sa January 21 ay dyan po natin mararamdaman. Yan, January 21 po sa atin ay dyan po natin mararamdaman yung impact ng inauguration day ni Pangulong Donald Trump. Kaya ayan, kaya possible po na baka mag-consolidate siya ngayong January 19, ayan na nga, at saka 20. Ayan. Ngayon ay masasabi ko lamang po na ayan na, aangat lamang itong si Shiba Inu kung magagawa niyang lampasan yung dalawang minor resistance natin dito. Ayan, parang resistance zone na rin po ito. Kaya ayan, kasi halos magkalapit yung dalawang minor resistance natin dito. Ayan. At saka yung isa pang matibay na harang kasi natin dito ay ito po, yung resistance zone natin. Kasi meron po tayong isang nakaabang rito na major resistance dito sa presyong 40 digits 2775. Kaya yan po yung parang nakikita ko na maaring maging maaring maging pinakamataas na aakyatin ni Shiba Inu. Yan, dahil dito. Yan, matibay na major resistance. Ngayon ay syempre, possible pa rin na babagsak itong si Shiba Inu kung siya ay lumusot or bumagsak sa ilalim ng ating support zone dito. Yan, at possible pa siyang bumagsak hanggang dito sa support, major support natin dito sa 40 digits 1768. Pero masasabi ko pong malabo pong mangyari yan kasi gaya ng aking sinabi kanina ay meron po tayong paparating na isang magandang kaganapan sa January 20. Kaya it's either magko-consolidate po siya or ito po ay magpapatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo. Pagdating po kasi naman sa ating dalawang indicators dito ay mapapansin natin na ayan po, yung ating Hall Street indicator ay kulay green naman po. Nagpapakita po yan na bullish ang momentum ni Shiba Inu. Kaso ang problema ay maliit po yung sukat ng kanyang pangangatawan. Ibig pong sabihin nito ay wala pong gaanong sapat na momentum ang market ni Shiba Inu para ito ay umangat. At ganun din po yung ating QQE mod indicator dito sa ibaba. Yan, meron po tayong nabuong mga kulay blue na QQE bar. Kaso ang lilit din ng mga sukat nito. Kaya ibig sabihin ay wala pong gaanong sapat na volatility ang market ni Shiba Inu. Kaya yan, maski bullish po yung signal natin dito, ayan, ay nakaranas pa rin po ng pagbagsak itong si Shiba Inu. At masasabi ko pong ang nagdulot nito ay mukhang marami pong mga nagbenta. Ayan, maraming nagbenta kay Shiba Inu rito. Ayan, nag-take profit po siguro sila. Ayan, at kaya po siya bumagsak. Pero makakabangon pa rin po yan. Ayan, isa lamang po itong correction or retracement kasi maski pa paano ay nananatili pa rin po na bullish yung ating indicators dito na nagsasabi po na yan, bulls ang may control sa market ni SHIB. Ayan, para sa mga nagtitrades po dyan ay yan, sa mga bago naman po rito na gustong pumasok ngayon lang kay Shiba Inu ay magandang entry po natin is dito, syempre dito sa presyong 40 digits 2085 at saka dito na rin sa upper portion ng ating support zone dito. Yan po ay nasa presyong 40 digits 21. Ayan, 40 digits hanggang 40 digits 20. Kaya yan po, dyan po tayo magandang bumili dito kay Shiba Inu. Yan, kitang-kita naman po natin na matibay yung support natin dito. Yan, ang habang, daming mga rejections natin dito. Yan, kaya nagpapakita po na solid yung support natin dito. Kaya malabo po yung chances na
babagsak sa ilalim ng support zone natin na ito ang market price ni SHIB. Kaya ito po yung magandang price zone na bumili or magdagdag ng ating Shiba Inu. Kaya yan po ang dahilan kung bakit para sa akin ay dito po ako nag-set ng aking buy pending order. Yan, dito po sa ibaba. Yan, at hindi po rito sa itaas. Kasi sa akin ay syempre matagal-tagal na po tayong nag-i-invest or nagko-hold dito kay SHIB. Marami na akong nabiling mga SHIB sa mas mababa pang presyo nito. Kaya ayos lamang para sa akin kung hindi po ako nakabili rito. Kasi marami akong mas nabili sa mas mababang presyo. Kaya ayan. Yung sunod naman na target natin, ayan, ay dito. Yan sa major resistance, 40 digits 27.75. Yan, pero kung nakabili po tayo rito ay yung target po natin ay dito. Sa 40 digits 23.62 po ulit. Yan, kung saan ay dito na rin natin nakuha yung ating take profit nitong nakalipas lamang na araw. Ayan. At sa mga bago lamang po rito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.